ating lahat. So, salamat po sa napakagandang awitin ng ating choir. Ano ho? Sige ho, bago tayo mag-umpisa sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, kung maaari po sana, batiin po muna natin yung katabi ng isang mapagpalang umaga po. Sige ho, bago tayo magsimula, samahan niyo po ako, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal na sa amin ay palaging nagmamahal. Maraming salamat po, dakilang Diyos, higit po sa lahat, sa pagliligtas niyo po sa amin mula po sa pagkawasak sa apoy ng impyerno. Pagamat kami po hindi karapat-dapat sa inyo, Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa inyong pag-ibig at habag na idinanak niyo po yung napakabanal niyo pong dugo para po sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay may katiyakan na makakapasok po doon sa walang hanggang kaharian sa langit dahil po sa inyong mahalagang dugo at pag-ibig. Kaya naman Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Pagkatapos yun po kami iniligtas, ay hinayaan niyo po kami na mabuhay dito sa mundong ito upang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha. Kaya pakiusap Amang Diyos sa mga oras nito, buksan niyo po yung mga puso ng brothers and sisters, ang aming isip, na maunawaan po namin yung mahalagang salita. At gayon din po Amang Diyos, yung mga wala po dito, kung sila po may iba't ibang kahirapan, pagdurusa, kapigatian, pakiusap Amang Diyos, tulungan niyo po sila, gabayan niyo po sila, na sana po sa mga susunod na gawain ay makapiling po namin sila upang sa gayon ay lumakas po sila sa kanilang pananampalataya. At gayon din po Amang Diyos, sa aking mahinang bibig, pakiusap, nawa, masabi ko lamang po yung kalooban ng Diyos, yung nais ng Diyos, para po sa mga taong nakikinig dito po sa Castillers Church, para po sa mga brothers and sisters. Gayon din po Amang Diyos, sigit sa lahat, idinadalangin po namin yung paparating po na Grand Bible Seminar ng Castillers Church. Ito po ay magsisimula na bukas. Pakiusap Amang Diyos, kayo na po siya ang manguna dito, ang gumabay dito. Muli, Amang Diyos, hindi po namin magagawa yung mga bagay na ito kung wala po yung pagtulong at gabay ng Espiritu Santo. Kaya mula sa umpisa hanggang sa matapos, sa inyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, magandang umaga po ulit sa ating lahat. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na ako iningatan dito para po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya sana po ngayong araw ay magkaroon po tayo ng masayang fellowship sa harapan ng Diyos at sa mga brothers and sisters. Sige ho, para po sa ating unang talata, buksan po natin yung ating mga Biblia. Genesis chapter 6. Genesis po, chapter 6, verse 8 to 9. Genesis chapter 6, verse 8 to 9. Nakita na po? Sige po, kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Ngayong araw po, pag-aaralan po natin yung tungkol kay Noe. Kaya sa oras nito, sa ating Lord's Day po, pakiusap, makinig ho tayo maigi. Pag-aaralan po natin yung tungkol sa buhay ni Noe. Kilala niyo po si Noe? Siguro lahat naman po yata dito nakapanood ng Bible Seminar. Kaya maraming aral po tayo na mapupulot po dito mula sa buhay ni Noe. Kaya sa tingin ko, maging kapaki-pakinabang po ito sa atin bilang mga tunay na Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Unang aral po kay Noe, buksan po natin, balikan po natin. Verse 8 po, same chapter po, Genesis chapter 6, verse 8. Ito po yung unang aral na pupulot natin kay Noe. Verse 8 po, sabi dito, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ano po sabi dito? Si Noe po ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Kaya pag pinag-isipan po natin itong biyaya na ito wala tayong ginawa. Ibig sabihin po, di ba, mula po ng araw na ating maunawaan at marinig yung biyaya ng Diyos ng kaligtasan, di ba, ito po yung buhay na walang hanggan, na wala tayong ginawa, di ba, kundi galing lahat sa Diyos. Tama ho? Halimbawa, yung ating buhay, ito po ay biyaya galing sa Diyos. Hawak ng Diyos yung tibok ng puso natin. At kapag pina-stop ng Diyos ito yung araw kung kailan mamamatay tayo. Tama, mali? Yes, pero sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tunay na naligtas, yung buhay na ikinabubuhay ngayon natin dito sa may lupa, ito po ay biyaya ng Diyos. Yung lahat ng meron tayo, ito din po ay biyaya ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya yung unang aral po dito, si Noe po ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito po ay kumakatawan sa biyaya ng
buhay na walang hanggan na natanggap ni Noe. Okay po? Buksan po natin 1 chapter 1 verse 6. 1 po, chapter 1 verse 6. John 1:6. Verse 16 po. 1 chapter 1 verse 16. Pwede niyo pong pakibasa? Nakita na po? Sige po, pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya dito po, binanggit po ng 2 beses yung salitang biyaya. Tama ho? Yung unang biyaya, ito po ay nagpapatungkol sa ating kaligtasan na ating natanggap. Ito po yung buhay na walang hanggan. Okay po? Gaya po ng alam natin na kahit tayo magpakabait, kahit tayo magpakabuti, magsimba ng mahabang panahon, hindi po yung sapat upang tayo ay maligtas. Tama, mali? Hindi po yun yung pwedeng pambayad ng ating mga kasalanan. Ano lang po yung makakapagbayad sa ating mga kasalanan? Alin po? Di ba? Yung banal na dugo ng Panginoon Jesucristo. Tama ho? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nung namatay si Jesucristo, 2,000 taon na nakakalipas, dumanak na yung kanyang dugo. Tama ho? Yun po yung pambayad para sa ating mga kasalanan. Yung ginawa po ng Diyos na kaligtasan para sa atin. Ito po ay may tuturing natin na biyaya. Mabilis po ba ako magsalita? Okay. Kaya tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon, sabi ho dito, biyaya sinundan pa ng ibang biyaya. Pagkatapos po natin naligtas, napakaraming biyaya na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Tama ho? Kapag tayo ay nananatili sa church, ito po ay biyaya. Tama, mali? Pero sa ating church yun, baka mamaya sa ibang church kayo pumunta, sa tumbling church, hindi ho. Di ba sabi ng ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 14, manatili tayo kung saan tayo naligtas. Tama ho? Hindi ho kung saan church, dito po tayo manatili. At yung makagawa tayo para sa Diyos, yun din po ay biyaya. Napakaraming biyaya po na tinatanggap natin mula sa Diyos. Kaya lahat po ng ito ay biyaya. Kaya sa atin po, bilang mga naligtas, tayo walang ginawa para maligtas. Nalaman natin, di ba po, tayo ay miserableng makasalanan. Tayo po ay masasamang tao, nakatakda po tayo na mawasak doon sa paghuhukom ng impyerno dahil sa ating mga pagsuway. Tama, mali? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, Roma chapter 5 verse 8, pinatunayan niya, namatay dun sa krus para sa atin. Kaya ito po ay napakalaking biyaya. Buksan po natin Efeso chapter 2 verse 8. Efeso po, chapter 2 verse 8. Efeso chapter 2 verse 8. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Masasabi natin, ito po ay regalo ng Diyos. Tama ho? Yung kaligtasan na meron tayo, ito po ay regalo ng Diyos para sa atin. Kaya po tayo ay naligtas. Dahil po sa pananampalataya doon sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Kahit na tayo maraming ginagawa para sa Diyos, pero hindi po yun yung batayan ng ating kaligtasan, kundi yung biyaya po na ginawa ng Panginoon Jesucristo. Tama, mali? Yes. Sabi ho dito, hindi sa pamamagitan ng manggagawa, upang ang sinuman ay wag magmalaki. Kaya yung kaligtasan natin, ito po ay biyaya. Okay? Kaya lahat po ng natatanggap natin sa Diyos, yung ating hinanga, yung ating kalusugan, yung ating pangangatawan, ang lahat na meron tayo, ito po ay biyaya. Naintindihan niyo po? Sa madaling salita, mga brothers and sisters, kung aalisin po natin ang salitang biyaya na sinasabi ng mga tao, napakahirap ipaliwanag kung anong buhay na meron tayo. Bakit? Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos, ibinibigay niya lahat sa atin bilang biyaya. Naunawaan niyo po na wala namang anumang kapalit. Pero ngayon, bilang mga naligtas po, bilang mga born-again Christian, bilang mga anak ng Diyos, pagkatapos po natin maligtas, pagkatapos po natin matanggap yung biyaya ng Diyos, ito po yung kailangan. Buksan po natin, Tito, chapter 2, verse 11 to 12. Tito, chapter 2, verse 11 to 12.
Tito, Titus po, chapter 2, verse 11 to 12. Okay lang po, pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po dito, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya yung kaligtasan po para sa lahat ng tao. Tama po ba? Si Jesucristo, hindi po siya namatay para sa atin. Di ba? 1 John chapter 2, verse 2, siya ay namatay para sa lahat ng tao. Tama ho? Ito po ay biyaya. Kaya yung kaligtasan po, ginawa pong libre ng Diyos. May ginawa po ba kayo para maligtas? Wala. Di ba? Lahat po ng ginawa, yung biyaya po na ginawa ng Diyos, ito po ay regalo sa lahat ng tao. Para sa lahat ng mga tao. Bakit po? Sabi ng Biblia, di ba, ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano po yung pagkakilala ng katotohanan? Ito po yung kaligtasan. Tama ho? Pero hindi lahat ng tao maliligtas. Kung sila ay sasampalataya sa ginawa ni Jesucristo, sila ay maliligtas. Tama, mali? Pero pagkatapos po natin maligtas bilang mga na-born again, bilang mga anak ng Diyos, sabi sa verse 12, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong bagay na pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Naintindihan niyo po? Kaya pagkatapos po natin maligtas, mga kapatid, naunawaan natin yung biyaya ng kaligtasan, ano daw po yung dapat natin gawin? Ito po, sabi, mabuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya ito po yung pangalawang aral na matatagpuan natin kay Noe. Okay? Buksan po natin, balikan po natin sa ating main verse, Genesis chapter 6, verse 9. Genesis chapter 6, verse 9. Genesis chapter 6, verse 9. Sabi po dito, basahin po natin, 3, 2, 1. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Dito po, mapapansin po ninyo, si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Sabi po, walang kapintasan. Paano po nangyari ng ganito? Na nagawa ni Noe na walang kapintasan noong kapanahunan niya. Ito po ay nagpapatungkol na si Noe ay nabuhay ng may kabanalan. Naintindihan niyo po? Gaya po ng alam ninyo, di ba, sa panahon ni Noe, doon sabi ng Diyos, di ba, baha sa buong daigdig. Bakit po? Nakita ng Diyos, di ba, na napakasama na ng tao sa mundo. Tama, mali? Ang bawat haka na lang ng pag-iisip at puso ng mga tao noon, puro na laging masama. Kaya nalungkot yung Diyos. Tama ho? Nung makita niya po yung mga tao sa panahon ni Noe, kaya yung Diyos po, nagplanong gumawa ng daong, ng barko. Bakit po? Dahil sa sobrang sama na po ng tao. Tama ho? Pero si Noe po, bukod tangi po siya. Bakit po? Dahil si Noe ay nabuhay ng may kabanalan. Sabi ng Biblia, siya'y isang lalaking matuwid at walang kapintasan. Ito po ay nagpapatungkol sa buhay ng may kabanalan. Kaya pagkatapos po natin maligtas, mga kapatid, sa pangalawang aral po kay Noe, dapat tayong mamuhay ng banal. Naintindihan niyo po? Sa panahon ni Noe, napakahirap po. Bakit? Dahil puno ng kasalanan yung mundo at puno ng kasamaan yung mga tao sa lupa na nasa paligid niya. Maaari yung mga kaibigan niya, pinipilit din siyang makagawa ng kasalanan, pinipilit din siyang magkasala, at maaaring may mga bagay na nagbubunsod din sa kanya sa kasalanan. Pero si Noe po, sinikap niya na maging matuwid at walang kapintasan sa harap ng Diyos, nang mabuhay ng banal sa harap ng Diyos. Naintindihan niyo po? And then sa atin po, ano po ba yung kalooban ng Diyos para sa atin pagkatapos natin maligtas bilang mga anak ng Diyos? Buksan po natin, 1 Pedro chapter 1, verse 16. 1 Pedro chapter 1, verse 16. 1 Pedro po, chapter 1, verse 16.
Ito po yung kalooban ng Diyos pagkatapos po natin maligtas. Nakita na ho? Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat nasusulat, ngayon sapagkat ako'y banal. Ano yung kagustuhan ng Diyos sa atin? Pagkatapos ng kaligtasan? Opo, yun ay maging banal sa harapan niya, di ba po? Walang dagdag, walang bawas, kundi maging banal. Yung Diyos po, siya po yung ating Ama. Tama mali? Siya po yung Diyos na Ama natin. So bilang mga anak ng Diyos, ang gusto ng Diyos maging katulad niya po tayo. Maging banal. Kaya sa Diyos po, ang gusto niya, maging banal po tayo bilang mga anak sa lahat ng ating pamumuhay, bilang mga tunay na Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Alam ko po, dito meron tayong mga ginagawang kasalanan noon, na talagang normal na nagagawa natin yung mga bagay na yun. Noon po yun, nung hindi pa tayo ligtas, ay hindi talaga tayo makatulog kung hindi natin magagawa yung ganong klaseng kasalanan. Tama mali? Pero ngayon po, pagkatapos po ng ating kaligtasan, bilang mga anak po ng Diyos, hindi na ho dapat ganon yung dating pamumuhay natin. Okay po? Kaya kailangan po natin gawin yung best na layuan, itakwil, talikuran, yung mga kasalanan na ginagawa po natin noon. Kasi kung babalik-balikan mo yun, hindi po yung pamumuhay sa kabanalan. Naintindihan niyo po? Kaya sana mabuhay po tayo ng may kabanalan. Tayo po'y bagong nilalang. Di ba? Buksan po natin, 2 Corinto chapter 5. Mateo chapter 5, verse 48. Mateo po, kapitulo 5, versikulo 48. Mateo 5:48. Sige ho, kung nakita na po, pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po ng Biblia, kayo'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Hindi ho gusto ng Diyos 50%, yung tularan doon sa Kanya. Ayaw niya po ng 60%, 70%, 90%. Ayaw po. Ang gusto niya, kung paano siya'y naging banal, ganun din po tayo dapat. Naintindihan niyo ho? Opo, mataas po yung standard ng Diyos. Pero sa ating mga naligtas, meron tayong kakayanan na maging katulad ng Diyos. Bakit po? At papaano? Dahil nasa atin na po yung Holy Spirit. Mula po nung naligtas tayo. Tama mali? Yes. Sabi ng Biblia, yung na kay Kristo ay bagong nilalang. Yung mga lumang bagay ay lumipas na. Buksan po natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. 2 Corinto chapter 5, verse 17. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Babasahin ko po, ano po? Sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging luma. Luma o bago? Bago. Yung mga lumang bagay, ito po yung nagpapatungkol sa mga kasalanan ginagawa natin noon. Pero lipas na po yun. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Naintindihan niyo po? Pagkatapos po nating maligtas, nasa atin na po yung Holy Spirit. Naniniwala po kayo doon? Naramdaman niyo po? At ito po ay nagtutulak at tumutulong ho sa atin para tayo po ay mabuhay ng may kabanalan. Naintindihan niyo ho? Kaya sabi ng Biblia, tayo po ay namatay na sa kasalanan. Ikaw noon, patay ka na. Kaya tapos na po yung buhay mo noon. Tama ho? Kaya yung ikaw ngayon, yung po yung panibagong buhay na dapat natin ipamuhay para sa Diyos bilang mga anak ng Diyos. Okay po? Tingnan po natin, Galatia, chapter 2, verse 20. Tayo ipinakong kasama na po ni Kristo. Hindi na po tayo nabubuhay para sa atin. Galatia po, chapter 2, verse 20. Galatia, chapter 2, verse 20.
Sige ho, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y pinakong kasama ni Kristo. Excuse. Sabi po dito, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Kaya yung dating pagkatao mo, patay na, ibinaon na po yun sa libingan. Ngayon po, tayo po ay nabubuhay sa bagong buhay Kristiyano. Tama ho? Kaya sana po, sikapin po natin na maging banal. Okay? Kagaya po ni Noe, nung sinisikap niyang humiwalay sa kasalanan ng mundo, maaari po siyang nakakatanggap ng mga panglalait. Tama, mali? Sabi nila, itong taong ito, hindi na sumasama sa atin, yung kaibigan natin si Noe, hindi na siya nakikisama sa kasalanan natin. Pwedeng kinukutya po siya ng mga kaibigan niya. Tama ho? Pero tandaan po natin, si Noe po ay hindi po siya nagpadalas sa mga tao. Si Noe po ay ginawa niya yung matuwid at yung bagay na karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Okay po? Kaya sa atin po, bilang mga tunay na Kristiyano, sana kagaya po tayo ni Noe. Dapat din po tayong humiwalay sa kasalanan, sa makasanlibutan dito sa mundong ito. Okay? Kaya ngayon po, paano po nagawa ni Noe na mabuhay ng walang kapintasan sa harapan ng Diyos? May sagot po doon. Balikan po natin Genesis chapter 6 verse 9 sa ating pong main verse. Genesis po chapter 6 verse 9. Genesis po, chapter 6, verse 9. Nakita na po? Sige po, pakibasa niyo po ulit. 3, 2, 1. Sabi po dito, sa bandang dulo, sabi ho, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaya paano pong nagawa ni Noe na mabuhay na may kabanalan? Siya po ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaya sa atin po, paano po tayo na makakalakad na kasama ng Diyos? Buksan po natin, 2 Korinto, chapter 5, verse 7. 2 Korinto po, chapter 5, verse 7. 2 Korinto, chapter 5, verse 7. Sabi ho dito, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Naintindihan niyo po? Ito po yung dahilan kung bakit nagawa ni Noe na lumakad na kasama ng Diyos. Si Noe po ay lumakad siya yung kasama yung Diyos. Bakit? Dahil meron po siyang pananampalataya. Sabi po ng Biblia, yung pananampalataya, ito po yung katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita, paninindigan sa mga bagay na inaasahan. Kaya sa atin po, para po tayo ay makalakad na kasama ng Diyos, ang mahalaga po yung pananampalataya natin. Naunawaan niyo po, sa pananampalataya, tayo po ay magtatagumpay. Okay po? Kaya yung pananampalataya, malaki po ang pakinabang nito para sa atin. Para ikaw ay mabuhay ng banal, dapat lumakad tayo na kasama ng Diyos. At para makalakad na kasama ng Diyos, buksan po natin. Hebreo chapter 11, verse 6. Hebreo po, chapter 11, verse 6. Hebreo, chapter 11, verse 6. Okay po, nakita na po. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya.
Sabi ho, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Hindi natutuwa yung Diyos sa mga taong walang pananampalataya. At isa pa, hindi natutuwa yung Diyos sa mga Kristiyanong lumalapit sa Kanya na walang pananampalataya. Naintindihan niyo ho? Kaya para po tayo ay makalakad na kasama ng Diyos, you must have your faith. Kaya sa atin po natupad yung Biblia. Naintindihan niyo po? Palagi natin kasama yung Diyos. Okay? Mateo, buksan po natin, chapter 1, verse 23. Mateo po, chapter 1, verse 23. Mateo, chapter 1, verse 23. Okay po, pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po dito, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kaya sa atin po, natupad po yung talatang ito. Sabi po na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Yung salitang Emmanuel po, ang kahulugan po ay kasama natin ang Diyos. Kaya tayo po, para makalakad na kasama ng Diyos, kailangan po natin ng pananampalataya na kasama yung Diyos. Naintindihan niyo ho? Minsan, kapag maganda yung sitwasyon, opo, naniniwala tayo, yes, kasama ko yung Diyos. Pero kamusta po? Pag mahirap na yung sitwasyon, kamusta po? Pag nandyan na yung problema, nandyan na yung mga pag-uusig, nandyan na yung suliranin, kamusta po? Kasama pa ba natin yung Diyos? Di ba minsan nagtataka na tayo? Kung may Diyos pa talaga na sumasama sa atin, sa kahirapan, sa pagdurusa, sa problema, di ba? Kapag mabuti yung sitwasyon, yes, may Diyos. Kapag mahirap na yung sitwasyon, minsan pakiramdam natin, wala ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tunay na Kristiyano, hindi po pwedeng mangyari sa atin ito. Bakit? Buhat ng tayo pa ay maligtas, kasama po natin yung Diyos. Naintindihan niyo po? Hanggang sa dulo ng ating buhay, kasama natin yung Diyos. At makakasama natin magpakailanman sa langit. Tama ho? Kaya yung Diyos, siya po yung God of Emmanuel. Palagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo iwan. Kahit na mahirap yung sitwasyon, hindi niya tayo iwan. Minsan may mga Kristiyano na nag-iisip, para talagang walang Diyos. Kasi bakit ang hirap ng kalagayan ko? Para wala talagang Diyos. Bakit ang daming pagsubok na dumarating sa akin? Tayo pong mga naligtas po, bilang mga anak ng Diyos, tandaan po natin, anuman ang mangyari, sabi ng Biblia, malinaw po na kasama natin yung Diyos, anuman po yung ating pinagdadaanan, anuman po yung ating problema, anuman po yung ating pagsubok, kasama natin yung Diyos. Naunawaan niyo po, kaya lang, ang nangyayari lang po, hindi lang tayo nagtitiwala, hindi lang tayo naniniwala, at sumasampalataya na kasama natin yung Diyos. Naintindihan niyo po? Buksan po natin, Awit chapter 112, verse 2 and 4. Awit, chapter 121, verse 2 and 4. Awit po, 121, verse 2 and 4. Sige ho, pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nag-almusal po ba tayo? Sabi po sa verse 2, una, yung Diyos siya yung ating saklolo. Siya yung tumutulong sa atin. Pagkatapos, sabi ng verse 3, siya yung nag-iingat. Sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man.
Yung tagapag-iingat natin na Diyos, hindi po siya natutulog. Ni pag-idlip ay hindi ginagawa ng Diyos. Bakit po? Para po tayo ay maingatan. Naintindihan niyo? Pero minsan, nawawalan po tayo ng pananampalataya sa Diyos. Nainisip natin, bakit ang dami kong problema? Bakit ang dami kong pagsubok? Bakit parang hindi ko kasama yung Diyos? Minsan ganun yung iniisip natin, tama o mali? Kaya sa atin po, ano man po yung mangyari, kung ano man po yung pinagdadaanan natin sa ating buhay, palagi po natin tandaan, palagi po natin kasama yung Diyos. Naintindihan niyo po? Anumang sitwasyon, anumang kahirapan, nandiyan po yung Diyos. Palagi po natin siyang kasama. Hanggang sa katapusan ng bukas, panahon. Hanggang sa katapusan ng panahon, palagi po natin kasama yung Diyos. Minsan po kasi, iniisip natin, kapag may sakit tayo, wala na yung Diyos. Wala na yung tulong ng Diyos. Kinakalimutan na tayo, so hindi po. Kahit nasa gitna ka ng mga kahirapan, nasa gitna ka ng pagbagsak ng buhay Kristiyano mo, nandyan po palagi yung Diyos, nandyan yung pag-alalay ng Diyos para sa atin. Naintindihan niyo ho? Yes po. Kaya sana po, huwag niyo pong kakalimutan yung Diyos, nandyan siya palagi. Ano man po yung ating pinagdadaanan, kasama natin palagi yung Diyos. Katulad ni Noe, siya ay lumakad na kasama ng Diyos, nagtiwala si Noe. Yun po yung pananampalataya. Naintindihan niyo po? Mateo chapter 28 verse 20. Buksan po natin. Mateo 28 verse 20. Matthew chapter 28 verse 20. Okay, nakita na po. Sabi po dito, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Napakaganda po ng verse na ito. Tayo po'y kasama ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Napakalinaw po sabi dito, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po tayo iwan ng Diyos na kahit saan man may hirap na sitwasyon, hindi niya po tayo iwan. Naintindihan niyo po? Kaya tandaan po natin, bilang mga Kristiyano po, tayo po, kapag tayo'y dumadaan sa mga kahirapan, kasama po natin palagi yung Diyos. Kung paano mong nararamdaman ang hirap, mas ramdam po ng Diyos yun. Naintindihan niyo po? Kasi nga, kasama natin siya. Pero gusto niya, habang nandun tayo sa kahirapan, matuto tayo. Naintindihan niyo po? Ibinigay niya yung kahirapan. Opo, given na sa mga Kristiyano yung kahirapan. Dahil walang ibang dahilan. Bakit? Kundi dahil gusto tayong matuto ng Diyos para higit pang matuto, para maging maayos tayo sa ating buhay Kristiyano. Naintindihan niyo ho? Isaiah, buksan po natin, chapter 40, verse 10. Isaiah, chapter 41, verse 10. Isaiah 41 verse 10. Nakita na po? Sige po, pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Babasahin ko po ulit. Ano po sabi dito? Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Kaya sabi po, kung ikaw ay natatakot, sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Bakit po? Kasama mo ako. Yun po yung sabi ng Diyos, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Yung Diyos, ginawa niya po yung lahat, yung langit at lupa, di ba po? At yung mga bagay na nasa ating paligid, siya yung Diyos na kasama natin, okay po?
May bagay po ba na hindi kayang gawin yung Diyos para sa atin? Mga brothers and sisters, may bagay po ba na hindi kayang gawin yung Diyos para sa atin? Wala. Kaya niya pong gawin lahat para sa atin. Anak niya tayo eh. At siya yung Diyos na kasama natin. Sabi ho, aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Sigurado ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung tulong niya na pag-alalay sa atin, sigurado po yun. Kaya kung kayo po ay nanghihina, nandiyan po yung Diyos. Okay po? Siya yung nagpapalakas sa iyo. Kung kayo po ay nanlulupaypay, aalalayan po kayo ng Diyos para kayo po ay makarecover sa inyong buhay Kristiyano. Okay? Kaya sana, gawin po natin yung best natin. Okay po? Ipaalala natin ang ating sarili, yes, nandiyan po talaga yung Diyos. Siya yung gumagabay sa atin at tumutulong sa atin. Naintindihan niyo po? Balikan po natin Genesis chapter 6 verse 9. Genesis chapter 6 verse 9. Genesis chapter 6 verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Sabi ho sa bandang dulo, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Gaya po ng sinasabi ko kanina, si Noe po, meron po siyang pananampalataya para po siya ay makalakad na kasama ng Diyos. Yun po yung isang bagay na matututunan natin kay Noe. Okay? Siya po ay taong merong pananampalataya. Kaya depende po sa ating pananampalataya. Okay po? Kaya sana po, sikapin po natin ng higit na maging malago sa ating buhay Kristiyano bilang mga anak ng Diyos, na higit na lumago sa ating buhay pananampalataya. Okay po? Kaya kapag kailangan natin magbasa, dapat po magbasa tayo ng Biblia. Kapag kailangan natin manalangin, dapat po manalangin tayo. Kapag kailangan natin sa mga activities sa church, sa mga gawain, sa fellowship, dapat po nakikipag-participate tayo. Sa evangelism, dapat po nakikisama tayo. Tama ho? Lalo na po sa pagdalo sa church, dapat po tuloy-tuloy po tayo. Okay po? Kahit umulan, you will come to church, you will go to church. Umulan man o bumagyo, naintindihan niyo po? Kung meron ka talagang tunay na pananampalataya, kahit mahirap yung sitwasyon mo, hindi mo iindahin yung hirap. Okay po? Bakit? Kasi meron kang pananampalataya, meron kang pagtitiwala sa Diyos. Naintindihan niyo po? Subalit, sa kabila po ng hirap, mas paiiralin mo yung pananampalataya. Si Noe po, may pananampalataya siya, di ba po? Ano po yung nakita niya? Tignan po natin sa Hebrew chapter 11 verse 7. Ito po yung nakita ni Noe, tignan po natin. Hebrew po, chapter 11, verse 7. Hebrew, chapter 11, verse 7. Sabi dito, babasahin ko po para sa inyo, sa pananampalataya, si Noe na mabigyan siya ng Diyos ng babala, tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng mga sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Kaya si Noe po, sa pananampalataya niya na mabigyan po siya ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita at pinakinggan niya ang babala, gumawa siya ng daong. Tama mali? Di ba? Para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Nakita ni Noe yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Bakit po? Kasi meron siyang pananampalataya. Naintindihan niyo po? Kaya ganoon din po sa atin. Okay? Si Noe po, pinairal niya yung pananampalataya sa halip na yung kanyang emosyon. Bakit po? Dahil sa panahon niya, di ba? Habang gumagawa po siya ng daong, habang gumagawa po siya ng barko, maraming mga tao na nangungutya sa kanya. Tama mali? Baliw ka, Noe. Di ba sabi niya, baliw ka, Noe. Anong ginagawa mong daong para sa inyan, di ba? Para sa kaligtasan, babaha.
Hindi uulan, di ba sabi ng mga tao, paano babaha? Di ba? Yun yung pangungutya ng mga tao kay Noe. Tama mali? Pero mas pinairal niya po yung pananampalataya niya. Dahil yung sinabi ng Diyos, tiyak na mangyayari yun. Naintindihan niyo po? Kaya ganoon din po sa atin, sabi ng Diyos, dapat manatili tayo sa church. Kaya na kahit umulan o umaraw, bumagyo man, dapat patuloy pa rin po tayo sa gawain ng church para po sa ating kalakasan sa ating buhay Kristiyano. Kaya kailangan natin gawin ang lahat. Gawin natin yung best para sa ating buhay Kristiyano. Naintindihan niyo po? Ginawa po ng Panginoon ginawa po ng Panginoon yung mahirap na parte. Tama mali? Kapiraso na lang yung sakripisyo natin. Yung sakripisyo at kahirapan yung natira sa atin. Tama mali? Kaya itinaguyod natin yung ating Christian life. Kung ganun, matutuwa po yung Diyos. Magsisikap tayo sa ating buhay, kung magsisikap tayo sa ating buhay Kristiyano. Naintindihan niyo po? Ito po yung sigurado kapag ginawa mo yung best mo para sa Christian life mo. Okay? Hindi ka kayang tanggihan po ng Diyos. Gusto mo ng Diyos, lumago ka, magsakripisyo ka para sa Christian life mo. Okay po? Gusto mong lumago, magpalakas ka ulit, magbasa ka ng Biblia. Gusto mong lumago, magpray po tayo. Gusto mong lumago, dumalo ka sa mga fellowship, sa mga gawain ng church, sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa evangelism. Okay po? Sure po ako, magiging maayos ang takbo ng inyong buhay Kristiyano nyo pagka nagawa po natin yung mga bagay na yun. Kung magsisikap tayo para sa ating buhay Kristiyano, magiging matagumpay po tayo. Okay? Kagaya po ni Noe, kahit siya ay nakaranas ng maraming pangungutya, pangaasar, pangahamak, galing sa maraming tao na nasa paligid niya, hindi niya po ininda yun. Okay? Subalit, mas tinuon niya ng pansin yung sinabi ng Diyos. Ikalawang Pedro, buksan po natin, chapter 2, verse 5. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 5. Ikalawang Pedro po, chapter 2, verse 5. Basahin niyo po ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ito po, si Noe, na tagapangaral ng katwiran. Ito po yung isang aral na makukuha natin kay Noe. Bakit siya nangangaral? Mga brothers and sisters, bakit po siya nangangaral? Dahil meron siyang puso para sa mga ligaw na kaluluwa. Tama po ba? Bakit siya nag-evangelize? Bakit niya ipinapaalam sa mga tao na nasa paligid niya? Yung sinabi ng Diyos? Bakit po? Kasi ayaw niyang mawasak, ayaw niyang mapahamak yung mga tao na nasa paligid niya. Kaya tayo po, papaano po tayo? Mga brothers and sisters, bakit tayo nangangaral po ng Ebanghelyo? Bukas, alam ko po, may Bible seminar kayo. Tama mali? Bakit po kayo nangangaral ng Ebanghelyo? Dahil mahal natin yung kaluluwa. Tama mali? Yes. Ayaw natin sila mapahamak, di ba po? Higit sa lahat, yung mga mahal natin sa buhay. Tama mali? Alam natin yung sitwasyon nila. Di ba? Papunta sila ng impyerno, tama po? Hanggat hindi nila naririnig yung salita ng Diyos, yung Bible seminar, may kasalanan sila, alam natin yung sitwasyon nila. Alam ko po, alam niyo po ito lahat. Tama mali? Kapag hindi siya naligtas, kawawa po yung ating mga kapamilya. Kaya eto na po yung panahon, eto na yung oras para sa kanilang kaligtasan. Wala pong bukas na darating. Hindi natin alam yung mangyayari. Mamaya po, alam natin yung mangyayari? Hindi po. Pero anytime, nandyan yung kamatayan. Tama mali? Kaya po tayo nag-evangelize kasi mahal natin yung mga ligaw na kaluluwa. Lalo na po yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kapag hindi sila naligtas, pag hindi sila nakadalo dito sa Bible seminar, kawawa po sila. Tiyak na dadalhin po sila ng Diyos sa apoy ng impyerno hanggat hindi sila naliligtas. Naintindihan niyo po? Dahil sa kasalanan. Pero si Noe po, nung nangaral siya, bakit? Bakit siya nangaral? Dahil mahal niya po yung mga ligaw na kaluluwa. Tagapangaral ng katwiran. Kaya po, tayo po, pag nangangaral, pag nag-evangelize, ano po yung motivation natin?
mga brothers and sisters? Para lang po ba na may madala tayo sa church? May masabing may na-invite ako, yun po ba? Hindi, di ba po? Si Noe po, nangaral po siya. Meron po siyang puso para sa mga ligaw na kaluluwa. Mahal niya po yung mga ligaw na kaluluwa. Okay po? Ilang taon po siyang nangaral? Sabi sa record, di ba? Humigit kumulang 100 taon. Tama po ba? Tayo nangangaral din po tayo. Tama, mali? Bakit po? Dahil mahal din natin yung mga ligaw na kaluluwa kung bakit nangangaral tayo. Buksan po natin. Kawikaan chapter 24 verse 11. Kawikaan po, chapter 24 verse 11. Kawikaan po, 24 verse 11. Okay lang po, pakibasa niyo po ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Sabi po ng verse na ito, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan at pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Sino na po dito nakakita ng slaughter area? Sige po, pakitaas po yung kamay. Yung mga kinakatay na hayop, sino na po nakakita dito, naka-experience? Yung mga baboy, yung mga baka. Ano pong pakiramdam pag nakikita yung bagay na yung pag kinakatay sila? Nakakatuwa o nakakaawa? Nakakaawa, di ba po? Pero tandaan po natin, mga brothers and sisters, yung mga mahal natin sa buhay, mas sigit po silang nakakaawa pag sila po yung nandoon. Tama, mali? Kaya sa atin po, bilang mga naligtas, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang dinadala sa katayan. Naintindihan niyo po? Mas sigit po silang nakakaawa. Emergency po yung buhay nila. Kaya sana po, yung Bible seminar niyo bukas, eto na yung time, eto na yung panahon para sa kanilang kaligtasan. Naintindihan niyo po? Bakit po? Kasi hindi nila alam. Naintindihan niyo po? Kaya sana po, magkaroon po tayo ng puso para sa mga ligaw na kaluluwa. Dahil hindi po natin alam ang mangyayari para sa kanila. Hindi dahil sa may invite lang tayo. Pagkatapos po natin silang i-invite, kahit nakukulitan sila, kahit naaburido na sila sa atin, sige, pilitin natin sila. Yung iba kasi, sabi nila, eto yung invite ko, eto yung nadala ko. May madadala lang sila sa church, pero pagkatapos wala na silang pakailam. Kaya sana po, yung mga ligaw na kaluluwa na dinadala po natin dito, pagkatapos po nilang makapakinig, kung sila ay nakaunawa, tuloy-tuloy yung follow-up sa kanila para manatili sa church. Yun po yung napakahalaga. Naintindihan nyo po? Alam nyo po yung pinakamalaking kasalanan natin? Yung hindi yung ipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Yung po yung pinakamalaking kasalanan natin. Unang Corinto chapter 9 verse 16. Buksan po natin. Unang Corinto po, chapter 9 verse 16. Pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo, higit sa lahat sa mga mahal natin sa buhay. Naintindihan niyo po? Sisingilin po ng Diyos yung responsibilidad na nasa atin. Alam mo yung kaligtasan, bakit hindi mo ipinahayag sa mga mahal mo sa buhay? Naintindihan niyo po? Kaya sana po, naniniwala naman ako, narinig ko sa brothers and sisters ng Casillas Church, masisipag na nag-evangelize para sa mga ligaw na kaluluwa. Higit sa lahat, para sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Hindi lamang po tayo yung pinatawad ni Jesus, lahat ng tao, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao. Okay po? Kaya sana po, yung Bible seminar bukas, mananalangin ako para sa Casillas Church, maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas. Okay? Last verse po, buksan po natin. Pilipos chapter 1 verse 15 to 16.
Pilipos po, chapter 1, verse 15 to 16. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibas ay nalalaman na ako'y tinalagas sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. So yung gusto ko pong i-point sa verse na ito, opo, kailangan natin mangaral ng Ebanghelyo. Anywhere, anytime. Dapat mangaral po tayo. Okay? Kapag tayo po ay nangangaral, kailangan po natin na may pagmamahal para sa mga ligaw na kaluluwa. Kailangan po natin tignan yung kaloob-looban nila. Ano po ba yung kaloob-looban nila? Yung kanilang espiritu, hindi yung kanilang panlabas. Naintindihan niyo po? Kaya dito po, sana sa napag-aralan po natin ngayong araw, maraming pulot po tayong nakuwang aral ka sa buhay ni Noe. Okay? 5 bagay po yung mula sa buhay ni Noe yung nakuha natin. Yung una po, si Noe po ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Si Noe po ay namuhay na walang kapintasan, nabuhay po siya ng banal. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. At para siya ay makalakad na kasama ng Diyos, meron po siyang pananampalataya. Nakita niyo yung mga bagay na hindi pa nangyayari. At nakita din po natin kapag walang pananampalataya, hindi matutuwa yung Diyos. Tama ho? At yung panghuli, si Noe po ay isang klase ng tao na merong pag-ibig para sa mga ligaw na kaluluwa. Okay po? So maraming salamat po. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos sa manaming banal na sa amin ay palaging nagmamahal at sa amin ay palaging gumagabay sa aming buhay Kristyano. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa oras na ito. Kami po ay nakapakinig ng iyong mahalagang salita para po sa aming pamumuhay bilang mga tunay po ninyong anak. Kaya pakiusap, Amang Diyos, sa aming pong narinig at naunawaan ngayong umaga, nawa po sa aming natitirang buhay ay may apply po namin ito upang lumakas po kami sa aming pananampalataya. Gayon din po, Amang Diyos, dalangin din po namin yung paparating po na Bible Seminar ng Castilias Church, pakiusap, nawa po sa bawat naimbitahan po namin ng mga ligaw na kaluluwa, bigyan niyo po sila ng pusong nagnanais na makarating po sa pagkakilala ng katotohanan. At gayon din po, Amang Diyos, dalangin ko rin po yung Castilias Church, Pastor Pardongan at si Evangelist Christian at yung brothers and sisters, nawa po sa pangangaral po ng Ebanghelyo nila, nawa po maging matagumpay po at mapalawak pa po yung Ebanghelyo dito po sa nasasakupan ng Sambales. Muli, Amang Diyos, maraming salamat po. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.